Sa pagkakataong ito ay minarapat ho nating makausap sa umagang ito ang chairman ng Commission on Elections, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Victor Liantino. Good morning, Mr. Chairman. Magandang umaga, Bombo Dennis, Bombo Victor, sa mga kabombo natin sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una, happy anniversary po sa Commission on Elections. Ano po yung mga aktibidad ng inyong komisyon dahil dito sa mga, alam ko, maraming hinarap na mga kumbaga hamon ang full body ngayon taon at meron pa mga hinaharap, Mr. Chairman. Siyempre po, payak naman po ang aming paggunitan na ika-85 na anibersaryo ng komisyon. Ang importante lang ay ating maulit sa isip at sa puso ng mga kasamahan natin sa komisyon. Lagi tayo yung tapat na paglilingkod at sipag sa paglilingkod sa ating mga mamamayan, lalo na kapag eleksyon ang pag-uusapan. At siyempre, patuloy na pasasalamat sa lahat ng mga partner natin, kaakibat, kabalikat, katulad halimbawa ng mga miyembro ng media, ng civil society, at ng mga nasa ahensya ng iba't ibang ng ahensya ng pamahalaan, lalo na dahil sila po ang nakakatulong sa pagkukondak ng ating halalan kung bakit ito ay malinis, maayos at mapagkakatiwalaan. Mr. Chairman, bago ako dumako doon sa iba pang mga kumbaga hard topic na atin hong pag-uusapan, kukumustahin ko na rin po kayo sapagkat kayo man ay nabiktima pala nitong salisi, no? Bilang paalala na rin sa ating mga kababayan, lalo na ngayong ganitong panahon na even yung mga katulad po ninyo na meron pa kayong mga kasamahan that time, ano? Kumusta na ho ito at na-recover na ba yung mga kagamitan po ninyo? Kasi may mga nag-aalala, baka pag tinawagan daw kayo, iba yung sumagot, Mr. Chairman. Hindi ko po ginagamit kasi yung cellphone na naandun sa loob ng bag. Prepaid kasi yon at meron nga mga 600 messages na hindi ko nababasa doon. Buti na nga lang din. Pero number 2, alam niyo po, pagka po ganyan talagang kayo ay gagawa ng masama, ng mga masasamang loob. Wala pong pinipili yan na posisyon, estasyon sa buhay. Walang pinipili kung ikaw man hindi kapangyarihan, walang kapangyarihan, kahit sino pwedeng mabiktima. Kaya dapat tayo lahat alerto sa mga ganitong klaseng pagkakataon at hindi dapat nawawaglit ang ating kaisipan sa ating pong mga kinalalagyan at saka yung kung nasaan tayo kahit pa madami tayong magkakasama. Nagpapasalamat ako, Bombo Dennis, Bombo Victor, sa buong Philippine National Police sapagkat naging napakabilis ng kanilang naging aksyon. At alam nyo, nakikita naman natin, hindi naman dahil sa ikaw ay may posisyon o dahil maaari ikaw ay chairman ng COMELEC, kaya lang mabilis. Nakikita natin kahit naman sa ibang pagkilos nila, mabilis naman talaga silang mag-react sa kasalukuyan. And again, doon naman po sa gumawa. Sabi ko nga, yung mga gumagawa ng mga ganyang klaseng masasamang gawi, sana iisipin din nila na paano na lang kung mabibiktima nila yung mga kababayan natin na meron ng bag, may pera, tapos yung pera gagamitin sa ospital, gagamitin pala sa pag-tuition, sa pagbabayad ng mga bills, pagkatapos naiutang pa yon. Sana maisip din nila, alam po napakahirap ng buhay, pero hindi po justification ng kahirapan ng buhay upang mag-agrabyado tayo ng ibang mga kababayan natin. Okay. Dako naman po tayo sa iba pang malalaking issue rin, Mr. Chairman. Lumabas po kasi yung impormasyon na may ilan pala dito sa mga nanalo at natalong politiko ay nakinabang doon sa mga contractor dahil doon sa paraan na pagbibigay sa kanila ng pondo nung nakalipas ho. Campaign fund to be exact. Dito ho sa mga nakalipas na eleksyon. Ano po ba ang pulisiya dito ng Commission on Elections at ng iba pang ahensya ng ating gobyerno sa pagtanggap nila ng kahilintulad na donasyon, Mr. Chairman? Bombo Dennis, gusto ko munang liwanagin. Ang ating po iniimbestigahan hindi po yung kandidato, hindi po yung politiko na nanalo o natalo, kung hindi yung po mga kontraktor na nagbigay ng kanilang mga kontribusyon o suporta sa mga kandidato o political parties. Sapagkat ang aming pong basihan ay yung pong Omnibus Election Code, meron po kasi provision dyan. Yung Section 95, letter C, yung paragraph letter C, na ipinagbabawal para sa mga nangungontrata sa pamahalaan, serbisyo man o public works na magbigay ng donasyon o contribution sa mga politiko, kandidato o political parties, lalo na sa panahon ng kampanyahan. Kung sakali man, hindi pa po kami dumadating doon sa punto kung liable ba
ang mismong tumanggap ng donasyon o contribution na politiko. Pero maliwanag na maliwanag sa batas na ang title kasi yung Section 95, Bombo Dennis, ay prohibited contributions. So talagang maliwanag doon na ang pinagbabawal at ang mapaparusuhan ay yung mismo mga kontraktor na engage sa kontrata sa pamahalaan na nagbibigay ng donasyon o contribution sa mga tumatakbo. Mr. Chairman, by any chance, pwede ba natin pangalanan? Sapagkat para makapagbigay din ho sila ng kanilang panig, yung mga initially, sabi, may 3 na mga senador na nakatanggap ng kumbaga campaign fund mula ho dun sa mga controversial ho na contractors. Pwede bang pangalanan ito hong mga personalities na ito o ilathala sapagkat ang Commission on Elections ay nagpapairal naman ng transparency? Is there any chance na gawin ito, Mr. Chairman? Opo, gagawin po natin yan. Pero again, inuulit ko, Bombo Dennis, hindi kandidato, hindi senador, hindi basta national position ang nabigyan, pero hindi po kami doon nakafocus. Nakafocus kami doon sa nagbigay, yung contributor. Kasi ngayon po bine-verify namin kasi pwede po kasing public contractor yung mismong iniimbestigahan namin, pero ang tanong, nangungontrata ba sa pamahalaan? Kakailanganin po namin ng konfirmasyon mula sa ibang ahensya ng pamahalaan katulad ng DPWH upang malaman na yung contractor na yan ay engaged talaga sa pamahalaan. Kasi po kung hindi po prohibited ng isang nangungontrata, hindi maaari sa pribado ay magbigay ng tulong sa ating pong mga kumakandidato. At in fact, may lusot po dyan Aminin ko na ang lusot dyan bilang isang lawyer, practitioner dati. At yan nga yung kinakailangan makonect namin na yung issue ng paano kung ang binigay ay in his personal or her personal capacity. And therefore, maaari pong sabihin na ligtas sapagkat hindi naman yun binigay bilang kumpanya o bilang kontraktor. I see. Okay, ang akin po katandem dito si Bombo Victor. Meron ding ilang katanungan para po sa inyo, Mr. Chairman. Bombo Vic? Chairman, good morning. Sa ngayon, parang lumalabas sa inyong initial investigation, 3 to 4 contractor yung sangkot. Umaasa po ba kayo na habang nagpapatuloy pa itong investigasyon, madadagdagan pa ito, Chairman? Opo, kasi alam niyo po kasi sa ating batas sa SOSE, pagkat po nilagay doon yung profesyon, noong mismong nagbigay, ang kalimitan nilalagay lang po, Bobo Victor, ay businessman. Hindi naman talaga nilalagay na sila ay contractor ng public works, contractor ng serbisyo sa pamahalaan. Siyempre, businessman. Hindi naman po namin sa buong Pilipinas, 42,000 halimbawa, hanggang 44,000 na nagpapail ng SOSE sa isang eleksyon. Isipin niyo po kung paano namin hahanapin yung businessman na yon. Maliban na lang kung talagang naging kontrobersyal, yung naturang businessman o naturang kontraktor. So yan po yung kahirapan. At again, kakailanganin namin tingnan isa-isa yung deklarasyon na SOSE ng mga kandidato. At ang ginawa po namin muna, pinatigil natin yung 2025 na pag-verify at kasi ongoing yun yun yung pinaka-latest na election Nag-backtrack muna tayo ng 2022. Chairman, sa ibang usapin naman, hingi lang kami ng update regarding dito. Although na-cancel na nga itong Barangay Sangguniang Kabataan election and na-move na siya next year. Any update po sa pinaka-schedule nitong Barangay Sangguniang Kabataan election, Chairman? Bagamat base sa batas, ito ay sa September na 2026 at bagamat may kaso na na-file sa Korte Suprema, hindi naman po nag-issue ng restraining order ang ating kataas-taasang hukuman. Ang COMELEC po ay nagtutuloy-tuloy pa rin sa ating pong ginagawa ng mga preparasyon. Kasi yung preparasyon naman ngayon, taon na ito, ay pwedeng preparasyon na rin para sa next year. At habang may mga panahon po kami, kung ano yung pwede namin gawin, ay ginagawa na natin. At hindi kami huminto dahil lamang sa paglagda ng ating Pangulo ng naturang batas. Okay, Mr. Chairman, nais ko lamang pong ihabol itong isa pang importante rin na usapin. Yung sa Bangsamoro region, yung kanilang election ho dyan, nagkaroon ho kasi ng ilang kumbaga, urong-sulong dahil meron pang mga hinihintay na mga deklarasyon at gano'n din. Yung iba pa siguro, mga dokumento. Ano na ho ang update dito, Mr. Chairman? Dahil yung number of seats, kabilang ho doon sa pinag-uusapan, in fact, pinagtatalunan pa rin hanggang sa mga panahon po na ito. Ano na po ang status nito, Mr. Chairman?
Kaya kita niyo po, Bombo Dennis, yan ang isa sa mga talaga namang pinoproblema na mahirap sa part ng Commission on Elections sapagkat kami ay tagapagpatupad lamang ng mga batas na umiiral. So kasalukuyan, yun pong dyan sa Bangsamoro, nung isang araw na nandyan tayo sa Cotabato City, nabalitaan natin ang pagpasa on third and final reading ng ating parlamento ng redistribution ng 7 seats. And therefore, mag-iimprenta na dapat kami ng original na balote para dyan. Although mas maaga yung aming gagawin pag-iimprenta kumpara sa aming talagang original na schedule. Kaya lang, inihinto po namin yan sapagkat maaari maapektuhan yung mukha ng balota dahil doon sa mga pagbabago na mai-introduce doon sa magiging batas na yan. At dahil po dyan, kinakailangan maging mapag-aralang mabuti kung paano maapektuhan yung bawat distrito sapagkat mukhang sa pagkakaalam natin base sa binigay sa ating impormasyon, yung isang distrito halimbawa ng parlamento na dapat halimbawa may 6 na munisipyo ay mababawasan Bombo Dennis ng 1 o 2 bayan. And therefore, magbabago ang mukha ng balota and at the same time, yung mismong configuration ng mismong sistema ay magbabago rin. At dahil po dyan, kinakailangan huminto muna kami at least sa printing ng balota at ayusin at hintayin yung pagiging ganap na batas. Tayo po'y na-inform na sa darating na Martes, Bombo Dennis, Bombo Victor, ay maaaring maging ganap na batas na yung naturang panukalang batas na yan. Okay, with that, maraming salamat Mr. Chairman at patuloy kaming makikipag-ugnayan po sa inyo dito sa mga development lalo na dyan sa Bangsamoro sapagkat yung aming mga himpilan din naman dyan ay nakatuon din ng atensyon dito sa mga development na ito sapagkat ito yung kauna-unahan kung di po ako nagkakamali na ganyang proseso ng halalan, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat Bombo Dennis, Bombo Victor sa mga kabombo natin sa buong bansa. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, hinggil ho dun sa napipintong halalan dyan ho sa Bangsamoro. And of course, yung ibang mga preparasyon pa at ibang pinagkakaabalahan ng poll body ngayong panahon po na ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation.